Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Su dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tobe, the overall vanity for colored hair. Photo Tires, to pursue tire excellence. At ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Uy, magandang morning po mga kababayan. Kayo po ay nanonood sa aming programang Double R sa Radyo Bandido, November 11, 2023. 44 days na lang, magpapasko na. Good morning, Kuya Ruel. Yes, good morning sa iyo, paring Ricky, at good morning sa lahat ng mga listeners. At 44 days na lang, Christmas na. Oo nga, So, yung gift ko, yung mga gusto magpadala, ngayon pa lang, i-prepare na ninyo kasi medyo medyo magiging masikip pagdating Sabihin ng natin December. niya kay Ma'am Irene C. Makang malaki matatanggap natin doon na regalo. Oo nga sana kung marinig. Good morning, Ma'am Irene C. Okay. At mamaya, meron din tayong panauhin. May bago na naman palang awitin tong si Sianso. Kilala mo ba yung kaya Oo, hindi ko nga, actually, nag-guess na natin yun eh. Bagong compose niya. na Christmas song. Oo, iaalay daw niya sa peace and, ano tawag dito? Hate. Mawala na daw yung hate para magkaroon ng peace. Yan. Okay, abangan niyo po yan, si Sianso. Mamaya, after the commercial break namin, sasalang namin siya live. Yan. Oo. Para hindi naman monopoly ni Jose Maricha ng tuwing Pasko yung kanta. No? Ganun, oo nga. Oo, diba? At saka wag lang puro lungkot, di ba? Ang daming mga nangyayari ngayon na nakakalungkot. Di ba? Nakakalungkot nga yung latest nga na nagbomba na naman itong mga Chinese sa ating barko. Diyan sa may Ayungin yun, magdadala na ng resupply lang ng mga pagkain dun sa BRP Panataksyon, diba? Na yung BRP Sierra Madre natin doon na makalawak na pero nandun pa rin, kumbaga siya yung tagabantay, narang na naman ang Philippine vessel, tapos wala naman tayong gagawin kundi diplomatic protest. Pero baka hindi nga talaga binomba ng hose ng water cannon. Ano? Yung mga Chinese doon sabay-sabay umihi. Ay, nako, umaga na pala, 10:01 na po ng umaga, baka mga sakit-sakit ang mga kasukasuhan nyo dyan. Nandiyan, siyempre, ang Tiger Balm. Mabibili nyo sa lahat ng Mercury Drug nationwide at sa mga piling-piling drugstore. Kung kailangan nyo, yung mga pauwi pa lang uli, baka mahaba yung bakasyon, may ointment sila. Tama-tama yung mga nahihilo. Hanggang ngayon, hindi pa nakakapasok dahil sa hangover. Kulang daw yung bakasyon. Lalong sasakit ng ulan, pagbalik na wala silang trabaho. Oo. Haba ng bakasyon mo, doon ka na magbakasyon. At wala sila sahod dahil ilang days na sila absent eh. Kaya sumobra naman ang kaligay. Anyway, sa ating tanong nga, Kuya Roy, yun nga, pinag-usapan natin yung latest na water cannon attack ng Chinese vessel sa ating barko. Kayo ba, hanggang diplomatic protest nga lang ba ang ating magagawa? Laban dyan sa mga Chinese government sa patuloy na pagsakop sa ating West Philippine Sea. I-komento nyo lang at bigay nyo sa amin ang inyong opinion at reaction. Babasahin namin yan para manalo rin kayo ng GCash o pa-load sa aming programa. Okay, ang poll question na yan. Siyempre, hatid sa inyo ng Boto Tires. Yes. Yan, ang Boto Tires. At ang Winda.
Yan ang mga gulong ng pangmalakasan. Marami na pudpud na gulong ngayong bakasyon, Kuya Ruel. Kaya dapat magpalit sila. To pursue tire excellence. Ayan. Dahil sa pangako mo, Oh. hindi na 50 pesos, di ba? Kaya nga eh. Okay, 100 na. Nakalimutan ko tuloy ito. 100 na po ang pamimigay namin hanggang Pasko yan, hanggang December Pasko, di ba? 2023. Yan na. Siguro, may karapatan na siguro mag-share kayo at mag-like at follow sa amin po fanpage sa Double R sa Radyo Bandido. Paki-share nyo ang aming episode ngayong araw, November 11, 2023. Yan. Okay, Kuya Ruel, baka birthday ba ni dating Makati Mayor Jojo Binay? Oo, May parang nakita birthday tayo, niya, na post na birthday raw niya ni Kuya Jojo Binay. Ayan. Happy birthday po. Kung birthday mo man, magparamdam ka naman, Mayor. Anyway, basahin na natin ang mga piling-piling balita nitong nakarang linggo. Ito na nga, kinababahala ng mga opisyal ng gobyerno ang panibagong pangaharas ng China sa mga Philippine vessels sa West Philippine Sea. Ikinukonsidera bilang dangerous action ang pambobomba ng water cannon sa barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na maghatid sana ng resupply ng BRP Sierra Madre. Nagaya na ng diplomatic protest ang embahada ng Pilipinas sa China sa Chinese Foreign Ministry, gayon din ang DFA naman sa embahada ng China sa Makati City. Ayon sa Philippine Coast Guard, hinaras, tinangkang ilihis at pinomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas, pero ginit naman ng Chinese government na tinangka raw umano na pumasok ng Philippine vessel sa karagatan ng China nang walang pahintulot. Sa kanila raw yun. Di ba? Samantalang dilaw na tubig na lumalabas sa gripo, ligtas daw ayon sa Maynilad concessionaire. Pinakalma ng water concessionaire ang publiko na hindi harmful ang lumalabas na dilaw na tubig na likha umano. Ito na nga paglakas ng manganese na dumadaraan sa low-level outlet ng Angat Dam nitong Huwebes. Ayon kay Maynilad Water Supply Operations Head Ronald Padua, nagkaroon ng sudden surge ng level ng manganese na dahilan ng pag-react ng chlorine na ginagamit sa disinfectant sa tubig na sanhi ng discoloration. Maaari daw magamit na pandilig, pang-flush ng toilet, panghugas ng pinggan ang yellowish na tubig. Hindi harmful. Bakit hindi niya sabihin na pwedeng inumin? Oo nga, sinabi lang dito, pandilig. Pag-flush ng toilet, paghugas ng pinggan, pat yung pangpaligo tsaka pag-inom, no? Kaya mabit dati nung araw, naalala mo ba, Kuya Roy, di ba? Mga 80s lang, 90s. Nainom natin yung tubig, no? Oo, nainom natin. Kahit sa grip lang, no? Pero ngayon, bakit di ba? Bakit ganun? Ano nangyari? Ginawang negosyo. Anyway, umabot na sa 0.2 million ng reward sa kung sino man ang makakapagbigay ng credible information na kalalagyan ng bituin na si Catherine Camillon. Samantala, natagpa naman ng pulisya sinasabing Honda CRV na nilipatang sasakyan ng nawawalang ang Beauty Queen sa Batangas City. Sinasa ilalim sa forensic ng pulisya ang pulang sasakyan habang inaalam pa rin ang gamit na Nissan ng biktima na huling naiulat na nawawala nitong Oktubre 12. Nasa ilalim pa rin ng kustodiya ng Police Regional Office ng Calabarzon ang police officer na umunoy person of interest sa kaso at sinasabing boyfriend ng biktima. Kaugnay nito, naghain naman ng isang resolusyon ang Makabayang Black sa Kongreso na masusing imbestigahan ng pamaril sa broadcaster na si Juan Humalon ng 94.7 Calamba Gold FM sa Calamba, Misamis Oriental nitong nakarang linggo. Sa ilalim ng House Resolution 1427, hiniling ng ACT Party List Representative Franz Castro kaya Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dapat maresolve agad ng krimen dahil nakabahala ang naganap na pagpatay kay Humalon sa nabinaril habang on-air sa kanyang programa. Umabot na sa 199 journalists ang napapaslang mula noong 1986 at ika-6 sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. O yun nga, no? Nakakalungkot. On-air, Kuya Roel, On-air siyang, di ba? Habang nag-program, di ba? Kitang-kita doon sa Facebook Live niya. Nakakalungkot, no? Na may nangyayaring ganun sa ating kasamang broadcaster. Kaya kinundin na ito ng National Union of Journalists of the Philippines
Pero yung National Press Club, ba't wala pa? Kaugnay nito, naghain naman ng isang resolusyon ng Makabayan Black sa Kongreso na masusing imbestigahan ang pamamaril sa broadcaster na si Juan Humalong. Ito na ba yung binanggit mo? Okay. Anyway, suo na si Vice President DepEd Secretary Sara Duterte na higit pa ang kanyang 650 million confidential fund para sa kanyang opisina. Sa kalatas na ilabas ng OBP, hindi na umano niya ipipilit pa ang kahilingan na CF o confidential fund na 500 million sa kanyang tanggapan, gayon din ng 150 million sa DepEd. Anya, ayaw daw niyang lumikha ng pagkakawatak-watak at di pagkakaisa dahil lamang sa nasabing issue. Samantalang nabuko naman sa Senado ang mga senador na humihiling na ibalik ang confidential fund ni BP Sara kapag naisalang na ang 2024 national budget sa Senado. Nabuko oh. Kaya nagalit sila na baka daw lumabas yung mga pangalan nila doon sa executive session. Executive session ko yan, yun yung hindi pwede ilabas sa media o napagsapan doon. Dahil very confidential doon. Nailabas, ayaw nilang mabuko na sila yung sip-sip na ibalik yung confidential fund. Like si Senador Bato, si Senador Jingo, Senator Pia Cayetano at iba pa na nagsasabing ibalik daw. Tinanggal na nga. Gusto pala nilang ibalik ng mga senador. At saka mismo si Madam Sara, parang wag na, di ba? Pero sila, pumilit pa rin. Sobrang naman sip-sip ng mga senador na to. Lumabas naman sa isang survey ng Okta Research na 6 sa 10 Filipino ang pumapabor na naging hakbang ng House of Representative na i-relocate na lamang o ilagay sa ibang ahensya ang pondo ng confidential funds ng mga civilian agencies. Sa tugon ng masa survey na isinagawa nitong September at 30 hanggang Oktubre 4, 57% respondents ang nag-agree na naging desisyon ng Kongreso habang 14% lamang ang di sumang-ayon at 29% sa naging desisyon, 29% ang walang alam sa issue. Ang survey ay may 1,200 respondent na may 18 years old and above na may hangaring margin of error at plus or minus 3% sa buong bansa. So, marami marami palang ayaw na ilihis na lang sa iba. Tama naman dahil ito nga na problema nga yung mga Coast Guard. No? Doon na lang ilagay yung confidential fund na maaaring magamit pa for the national security ng ating bansa. Hoy, check mo na. Good morning kay Jason Nabulensya at kay Sally Flores. Oy, ma'am, good morning po. At kay Camille Lazaro. Good morning dyan. At kay Karen Lazaro. Yan, good morning. Thank you sa pag-share na aming live episode ngayong araw na ito. Good news daw. Malapit ng buksan sa papasok na taong 2024 ang LRT 1 Cavite Extension. Ito yung matagal na hinihintay ng mga Caviteño. Ayon kay Light Rail Manila Corporation President Juan Alfonso, sa third quarter ng 2024, halos 94% complete ang naturang proyekto na nasimula noong pang 2019. Inaasahang matatapos ang LRT-1 Cavite Extension Phase 1 sa huling quarter ng 2024 at posibleng operasyon na nito sa publiko. Sa kasulukuyan, gawa na ang 5 bagong station gaya ng Redemptorist Station, malapit yan sa Baclaran Station, southbound. 80% na pong gawa sa MIA Station. Malapit naman to sa airport, 86% ng gawa. Asia World Station na konektado sa PITX o yung Parañaque Integrated Terminal Exchange, napakabilis na. At na 72% completed na. At Ninoy Aquino Station, 81%. At Dr. Santos Station, malapit yan sa may Sukat, Parañaque. 90% ng completed. So, may dagdag na 5 station ngayon ang LRT at madali na nakabiyahe ang mga Caviteño at mabilis na rin ang siguro ang pag-unlad. Oo, tsaka siguro may isang traffic, di ba? Kasi iba, dahil sa maganda yung transportation, iba hindi na magdadala ng sakyan. Hindi na. Makakatipid. Walang traffic. Lalo na dyan sa area ng Cavite, matraffic dyan sa may Bacoor. No? Oo. Mm-hmm. Okay, ang balitang pong ito ay atid sa inyo ng... Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium
At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Oy, nako, yan Yan, po. ang King's Herbal Capsule. Supreme Capsule. Available at all Mercury drugstores. Nationwide. Yan. Okay, 10-12 na po ng umaga. Yung mga kuya natin dyan sa Hong Kong. Nandun pala si Kuya Robert Bunda, si Kuya Toberts, si Kuya Neil Tupas, at si Kuya Manny Nieto. Nasa Hong Kong siya dahil may chartering namin ng mga kuya namin dyan sa Ermita Manila Royal Eagles Club. Magkakaroon na ng chartering to ng Hong Kong Eagles Club. Mga kuya natin dyan sa Hong Kong. Oy, good luck at ingat kayo dyan. Sana pag pauwi, pasalubungan naman tayo. Ayun ba? Meron daw, pasalubong sila. Mga Huwag na dalhin sa atin tayo na pupunta ko. mga fake din. Marami pa ng fake doon ako, Ruel. Ganun ba? Oo, marami rin din fake. Parang doon yata naggagaling yung mga faking yung mga sabihin pang class A yan, pero fake din yung mga produkto rin pala karamihan dyan sa Hong Kong. Anyway, 10:30 na po ng umaga sa mga may lakad ho dyan, ingat-ingat to sa mga pagbiyahe dahil sa dami ng mga problema sa daan. Baka makasalubong yung may nakapugang mga dyan sa may Rahabago, di ba? Na siyam, 3 nahuli na at ang latest, Kuya Ruel, may isa nang nahuli na inmates na nakapuga dyan sa Rahabago. Wala may palawanag ang mga police station dyan sa MPD Station 1 dyan sa may sa Rahabago. Baka hindi siya Daling araw Baka gumamit ng peke na lock. Di ba? Yung mumurahin lang. Pag pinitik mo, tanggal. Kaya nga At mag-ingat-ingat din kayo. Meron daw allegedly merong i-blind item na lang muna natin, Kuya Rowell. Meron daw isang opisyal. Isang opisyal? Oo. Na nagalit nagalit ba? Nagalit sa nagalit. kamatawan niya. Oo. O di dinibdiban niya. Ganun ginulpi niya? Oo. Dinigdiban na. Oo. Wait, tama ba? Pwede ba yun? Siyempre. Kung Maski na mataas ka, kunwari, ikaw si... kung wala naman dahilan physical abuse yun. At meron pa isa meron din namang isang police captain to basta Maynila pa rin. Malakas uminom sa likod ng stasyon niya. Ganun? Oo, sa Maynila. Paging yan kay Colonel Tomas Arnold Ibay, mayroong isang police official. May nakasalubong na na isang tao sa barangay. Dinibdiban. Sabi niya, walang barangay sa akin. Biro mo, nagiinom. Ano ito nangyari daw November 3. Di ba full red alert yun? Ba't nagiinuman si opisyal? Yan. Alam ba niya yan na bawal yan? At tsaka sa likod pa ng istasyon niya, dapat ba paging, alamin niyo yan NCRPO General Nartates. Mukhang marami kang dalang yun chismis. Ba totoo yun? Iwan information yun. Gusto natin sa bagay, sa program natin, bawal ang fake news. So, paging Colonel Tomas Arnold Ibay ng Manila Police District. Alamin nyo nga yan. Invite pa naman ng tao na yan. Oo. Si Colonel Ibay, no? At napakasipag niyan. Dati na rin talagang na-assign niya sa Manila Police. Kaya mahal niya ang Maynila. Ito, sabi niya, sumagot na kagad si Romel Kayabyab. Sa ngayon niya nga talaga kasi wala talaga tayong laban. Ang tama lang ginawa ni PBBM. Botong-boto daw siya diyan sa Boto Tires. Yan. Ito kay Jason Abalencia, hindi naman. Dapat lang talaga na makipag-alyansa sa mga ibang bansa, lalo na kalapit natin para hindi tayo mabuli. Ito kay Sally Flores, hello po. Sabi nga ni Sally Flores, shout out po sa Santrans, yung biyaheng San Jose del Monte to Santa Cruz. Bakit Bayang daw? Marilao exit. Nagreklamo po ang mga pasahero gawa ng punong-puno na. Overloading yan. Overloading. Punong-puno na daw. Ayaw po umalis. Late na sila sa trabaho.
Ako naman po, halos gabi na din nakauwi. Everyday po ako nagko-commute dahil doon po ako nag-work. Sana po mabigyan pansin. Kawawa din ng kaming mga commuter. Maraming salamat po and more power to sa inyong sa inyong tambalan. Baka yung dyan yan sa may Doroteo Jose, Kuya Roel, yung terminal dyan, oo. Hindi pa raw umalis kahit puno Di na. ba bawal yung sobrang puno? Oo, LTFRB, mag-inspect Conduct mo kayo dyan. oo. Diyan sa area na yan, sa may Doroteo Uso, yung may terminal ho dyan. Mga Yung biyaheng Bulacan, merong din mga dyan, Pangasinan. May biyaheng Baguio, at iba, Bataan. Check nyo ho dyan. Puno-puno na daw isang oras bago pa umalis. Ganun ba? Oo, kulang pa daw sa puno. Baka kaya ba ng gulong niyan? Baka Hindi, pumutok tsaka- yung gulong nila. Hindi. Bale, may boto tires naman. Oo nga. Hindi, baka, di ba, tapos hindi pa boto tires. Hindi, nakakatakot dyan. Pag nagkaroon ng aksidente, tsaka lang maghihigpit. Kaya nga, ba, LTFRB chairman, sino ba? Nabalik uli ba uli? Si Guadis, di ba? So, dapat Pakicheck i-check nyo nila yan. yan, oo. Inspect nyo pang yung Yung Suntrans mga bus. daw, yung Suntrans. Suntrans. S-A-N-S, T-R-A-N-S yan. Suntrans. Okay, sa ating tanong nga na hanggang diplomatic protest nga lang ba ang kaya natin? Nakailang diplomatic protest na nabilang mo na ba, Kuya Ren? I think sa tingin ko mga 12 diplomatic protest na inihain ng ating bansa. Ang tanong kung ano ba nangyari, sa din sa mga reaksyon ni Frederick Franco, sa ngayon daw diplomatic protest lang talaga ang kaya nating gawin. Okay. Kay Rudolph sabi niya, hanggang dyan lang yun. Kay Amari, sabi niya, masakit mang aminin pero diplomatic protest lang talaga. Hindi natin kaya makapaglaban sa kanila. Si Ronald, patuloy na manawagan sa mga at ilabi sa international community at conference sa UN para marami pang bansa ang sumuporta sa pagtatanggol sa mga isla sa West Philippine Sea. Tama naman. Si Ray Calapando, diplomatic protest lang talaga kaya ng Pinas. Kaya ba nating gera? Ayun. Ang sagot ay hindi. Yan ang katotohanan. Kaya nga ba natin? Siyempre hindi. Tsaka sino bang may gustong may gera? Okay, si Aliana sabi niya, dahil takot din tayo sa gera. Kaya hanggang diplomatic lang tayo. Si Jason Fernandez, isa pa rin niyang protesta at dapat talagang makipag-alyansa pa sa ibang bansa. Si Bien, sadly to say, sa ngayon, diplomatic protest lang kaya natin. Diplomatic protest lang ba ang talagang kaya natin? Siguro, ayaw naman natin ng gera, di ba? Sino bang may gusto nun? Sabi nga, ang hirap ipahinto yun pag umpisa ng gera. Yung dun nga sa Israel, di ba? Payag daw sa tigil putukan pero 4 na oras lang. Ganun ba? 4 na oras lang para maghatid daw ng mga pagkain at gamot. 4 na oras. Ayaw nila ng ceasefire. Di ba? Ang kasalukuyan, 17,000 na raw ang namamatay ron. At kalahati nun, mga bata. Nakakalungkot naman. Parang sana pwede. Sandali, ihimo na ako. Mamaya tayo putukan. Nga, 4 na oras lang. Ayaw ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na ceasefire. Na ceasefire talaga. Nakakalungkot naman yan. At karamihan pati hospital tuloy na tatamaan. Bomba. May latest nga, Children's Hospital. Bahagyang natamaan. Hospital Dapat yun safe ground yun Hindi dapat tamaan yun. Kung titignan mo pala yan, Kuya Ruel, no? Chinek ko, yung Gaza Strip pala, parang ganito kalaki. Mula dito sa Maynila hanggang Antipolo. Ganun kahaba lang. Ganun lang kalawak. Talagang nag-research ka. Ganun lang siya kahaba. Medyo, malaki-laki rin. Pero, di ba, dinig mo kung nagputukan yan sa dinig mo Dinig mo kagad. Dinig mo rin kagad. At nakikita mo yung missile. Putukan lang, 4 hours lang, tigil po everyday tapos gera ka uli. Parang nagpahinga lang. Parang maganda naman yun 4 oras. Di sana ceasefire naman talaga sana. Nakakalungkot ang daming nasawi ron sa gera na yan. Ito sabi ni Alice Lee, good morning. Yun. Next time yan, magkakandungan-tandungan ng mga pasero. Nasa loob na sa Pinas ang kalaban, sabi ni Alice Lee. Yan, di pwedeng ang ceasefire
magkaroon lang ng ang hamas ng pagkakataon, maganda ang puwersa. Ganun daw eh. Ayun ang ano niya. Mm. Mhm. Ay, yung latest naman, Kuya Ruel, yun nga, yung pinasa nga natin sa kaso ni Humalon, ni Juan Humalon, aka Johnny Walker. Ba't kaya tinawag siyang Johnny Walker? Baka mahilig sa Johnny Walker. Johnny Walker na whiskey. Whiskey ang Johnny Walker eh. So, yun, nakakalungkot. On-air ho siya, no? Na mayroon tayo nararanasan na gano'n. Eh, talagang pagsikilin sa alayan ng pamamahayag. Kahit na ang issue raw something personal, alita. Pero walang dapat may namamatay. Oo. Di ba? At on-air, biro mo na sa broadcast siya at on-air siyang napaslang. Kinukondin na ho natin yan, lalo ng aming programa at ang istasyon, yung pagpatay, pagpaslang sa mga journalist, mga broadcast journalist, lalo na mga radioman. At tama naman at may pabuya ng inaalok ang magulo pala doon sa Misamis Occidental no? Pati si Governor Oaminal tinangkang i-ambush by EID. Kaya may mga reward na ron na inalok si kung sino man. Pagka magulo ang isang lugar, ano nangyayari ba ako yung Ruel? Siyempre, bumabagsak ang business na. Ayun. Tapos, gutom lahat ang- mag-aalisan. Tama, gutom nga. Kaya ngayon panawagan ni Governor Ominal na tulungan sila na ma-resolve ang mga krimen. Ang dami raw serious of crime doon sa nangyayari. So, 'di ba? Dito sa Manila, kung kumpara mo nun sa napakakonti lang, mga petty crimes lang, may mga hablutan. Oo. Snatching. Kumpara naman doon sa may patayan. Pero kahit na petty crime yan, Kuya Ruel, dapat ma-resolve pa rin ng pulisya, 'di ba? Pero sabi, no complaint, no case eh. Yun nga rin ang medyo mahirap sa atin, di ba? Maski na actual na nakita. Kaya ngayon panayam natin kay Chairman Nelson T, nanawagan siya na ayusin sana ng mga Justice mababatas. system natin. Oo, na yun nga yung mga CCTV certified na authentic yun, na gawing ebidensya siya at parang tumayo ng People of the Philippines yung complainant. Bahala na ang court mag-decide, di ba? Oo, yan ang tama. justice system natin. Sila mag-decide. Pero ilagay mo muna, idaan mo sa kaso muna, di ba? Yung mga nagkasala. Kasi pag binalik na, wala na kaso eh. O di, panibago na naman siya. Kaya nga kwento mo nga ni Spider-Man, Kuya. Totoo naman, yung reality, ganun yun eh. Yung reality. Kaysa makita mo habitual na ginagawa niya, maski na walang complain, i-prosecute mo. Di ba? Kaysa naman makapangpansala pa siya ng ibang tao. Tama. Anyway, 10:25 na po ng umaga. Pinaprobahan o sinasala ngayon sa Maynila yung budget 2024, no? For 2024 budget nila, parang walang pinagbago sa Maynila. Sabihin walang kinita ang lungsod. At sinasabi nung mismo ng budget officer ng Maynila na si dating konsyala Grace Chua, na siyang ngayon budget officer ng Maynila, dahil nangutang tayo ng 25 billion di ba? Nangutang si Isko yan, panahon ni Isko yan. Ang nagbabayad naman daw tayo ng utang. Kaya lang mas malaki yung interest na binabayad natin kaysa doon sa actual na utang. Ganun ba talaga ang pangungutang ko, Kuya Ruel? Hindi, depende yan Siguro, pag P plus I, di ba? Pag umutang ka ng 25 billion, magkano yung interest, plus yung principal. Pero parang lumalabas na ang binabayaran pa lang ngayon yung principal. Yung interest pala, interest. Interest lang. Siyempre, depende kung magkano yung interest mo. Kunwari, 25 billion, ilang percent per annum. So, every month, pwede mabayaran mo or yearly mo babayaran. Depende yun sa usapan sa contract ninyo. Di ba? So, ang budget ng City of Manila is 23 billion 200 million. So, inutang mo 25, di may utang ka pa. So, yung budget mo, kulang pa pambayad ng buong utang. Pero ang mahaba naman yung Kuya Roy, hindi mo isang baksakan. Long time period tong pagbabayad nila. Itong 23 billion and 200 million. Gastusin na ng Maynila. So, meron siya pasahod. mas mataas kaysa last year, gano'n? Hindi. Pareho lang Sabihin walang kinita, walang tumas. At sinasabi nila na may 150,000 delinquent taxpayer. Pag sinabi bang delinquent taxpayer, ano ba Hindi yun? nagbabayad ng tax. Hindi ba yun? Oo. Ah. Pero, Ba't hindi nila sinisingil? O baka naman nasingil na nila?
Hindi naman. Kasi Na- pag delinquent nadala sa- nga, ibig sabihin hindi nagbabayad eh. So, Ah. hindi naman, pork hindi ka nagbayad, i-prosecute ka agad. May process yan. Ayun. Baka pwedeng bigyan mo ng amnesty or ano yung reason kung di nakakabayad. Ganun. O pwedeng Dahil magbayad ka na lang na-bankrupt sa kaya magbayad ka na sa bulsa ko, ganun. Hindi, ganun ba? Oo. Baka ganun. 150,000 ha. Ayaw niya mismo doon sa assessment. 150,000 Oo, na kay delinquent kay Juan de Dios ng city assessment head na dapat magsabi daw city treasurer pero wala sinabi, pero sinasabi niya 150,000 delinquent taxpayer ang Maynila. Ang dami noon ha. Ang dami noon. Pero kukwentahin nga bawat pala Kuya Ruel kung magkokolekta raw yung sa Meralco pala bawat poste yun, may tax pala yan. No, kasi Oo. pagka yung iba namang agency nagkabit, binabayaran ng Meralco. Sa Meralco sila nagbabayad. Talaga, siyempre, anything na kumita ka, may percent taxes. Di ba? Bakit anong nangyari? Sa dami ng mga poste ng Meralco, bakit hindi lang nakolekta? Lumalabas ngayon na technically lang Kuya Ruel hindi nabigyan ng notice yung Meralco. Dapat pala bibigyan mo muna ng notice para sabihin na ganito na hindi raw nakarating yung notice. Parang na technical lang ang City Manila na technical sa bilyong piso na makukolekta. Ngayon, hindi nila nakolekta dahil na technical nga sa paraan na proseso na hindi nabigyan ng notice ang Meralco para sabihin na May utang ito yung sila. utang nila. Oo. Baka naman yung city government din. Ah. May utang din sa Meralco. Diba? Pwede rin. Oo, siyempre, yung mga Pwede street rin. lights, Oo. di ba? Oo. Pwede rin. Oo. So, yun ang kinakarap mo dyan sa lungsod ng Maynila na atong Lagos nila at Kuya Ruel na pinangako sa September, magbubukas araw sa November 15. Nahirapan ka ng umikot, Kuya Ruel. Oo nga At ang traffic doon sa Oo, area. dahil kitang sinusundo Ibig na papunta tayo sa... November 15 daw, etong 15, magbubukas na raw ang Lagos nila. Pero nasilip ko maganda pagkagawa. Magaganda pagkagawa. Malaki rin ang budget doon Hindi, DPWH yun national yun, di ba? pero parang may share din ang City of Manila. At least, ang ganda ng pagkagawa sa Lagos nila. Ayan. Pasalamatan natin ng mahal kong mayor. Ayan, si Mayora, Hani Lacuna. Ayan Pinati ka na natin. Oy, Kuya Roel and Kuya Ricky, more powers to your program, sabi ni Kuya Marco Quintans. At ang masasabi daw ni Benny Tanas sa Hamas, Israel, Ukraine, Russia, China, US, ay iyan po ay nakatag ng mangyari. Wag naman po sana. Eagle King Lazaro, shout out Kuya Roel So. Hello sa kay Kuya Eagle King Lazaro. At sabi nga, mag-usap-usap po ang mga buong mundo. At hindi mapipigilan ang mga bagay na tinatang mangyari libo-libong taon na. Good morning, sabi ni Anyong. Okay, Kuya Roy, 10:30 ng umaga, ang oras natin sa inyo ng Sopetec Sopetec Appliances. Yeah. Quality beyond limitation. Ang gaganda ng mga appliances ngayon ng Sopetec, tamang pangregalo ngayong Kapaskuhan. Yeah. Actually, minsan may mga nagkakaroon ng parang manufacturer defect. Pero napansin pala nila dahil pag sa mga shipping, binabato. So may problema yung hindi yung produkto. Kaya kawawa din yung company. Kaya minsan yung mga nagreklamo, paumanhin po, pagka may mga nasisira, willing naman palitan. Pero minsan kasi due to negligence ng courier, kawawa din ng company. Wala man nakalagay doon na fragile. Oo nga, dapat fragile, di ba? Fragile. Kaya, di ba, handle with care. Dapat ganun di parang talagang ganun yun. Huwag na natin banggitin kung sino yung mga courier. Courier na yun, di ba? May nakita natin noon Sa nag-viral, airport nga, ini-itcha lang. Di ba, sa airport pag yung mga luggage. Ini-itcha lang, kaya huwag kang bibili ng mga dekadenteng mga luggage lang, mga nabibili yung sa di ba? Bibiyak Biyak yung yung bumili ka sa ayos at branded na luggage Di ba? Mawawasak ko talaga mga gamit nyo. Anyway, sa ating pagbabalik, pakinggan natin mamaya ang bagong Christmas song composer, di ba? ni Sianso. Ayan, ang Christmas song niyang Love, L-O-V-E. Okay, wag ko sana kayong alis Magbabalik kami. Ako, si Felix Tambongko.
Inaanyayahan ko po kayo na samahan ako sa programang The Observer, Pusong Minero. Dito lamang yan sa DCRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV. Watch and listen to The Observer, Pusong Minero, every Saturday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday except Tuesdays from 12 noon to 1 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Ako po si Van Ibiernas. Iniimbitahan ko po kayong manood ng Pugad Vloggers sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Pugad Bloggers, Monday to Friday from 7 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Hello mga kaaha! Kami sina Elisa at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng Aha Balitang Bata. Ito ay isang teleradyo show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata. Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers. Kaya ano pang hinihintay nyo? Subaybayan ang Aha Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan, tayo ang pagbabagong ating hinihintay. Kita-kits mga kaaha! Watch and listen to Aha Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Kami? Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Boto Tires, Tob Colored Hair at ng King's Herbal Supreme Capsule. Tatlumput-anim na minuto makalipas ang ikasampu, ang oras natin sa inyo ng BTS, the Blue Top Shirts. Yan, ako sikat na ngayon, 100% cotton, mura na, matibay pa po yan. Hanapin nyo lang. Tsaka presko kasi 100% cotton. Mabili pala yan sa Baclaran tsaka sa Divisoria. Pag sinabing Blue Top Shirts, so kagad na inaalok yung dahil nga kasi maganda yung quality. At saka malapit na sila magkaroon ng colored.
Ayayin tayo natin. Kasi puro puti yung pinapakita natin. Magkakaroon na rin sa colored shirts. Okay, kasama na natin siyempre ang batang taga Culeo de San Letran. Ayan, si Sianso na meron daw latest na Christmas song. Na kinompose. Yeah. Kinompose. Bati ka muna, Sian. Magandang umaga po sa mga nakikinig, sa lahat po ng mga sumusuporta po sa Double R. Maraming salamat po. Hindi lang nakikinig yung Sian. Dahil tayo napapanood din sa Sky Cable Channel 224, sa GMA For The Box, sa ABS-CBN na TV Plus, at sa lahat ng digital TV. Yan. Okay, Christmas song. Kailan mo ba na-compose to? Ngayon lang? Last year pa po. Last year pa. Opo. Last year pero ngayon mo lang talagang siguro inayos mo pa yung composition nito. Opo. Bakit ka ba gumawa ng Christmas song? Para saan yan? Di ba? Parte po ng pagiging musikero po yung pagko-compose. Okay. Pag-usapang pag-ibig, usapang pag meron kang nararamdaman, sample, masaya ka, gawa mo ng kanta. Yun yung definition ng pagiging songwriter. Kasi parang love, L-O-V-E. Ano ba yung love? Di ba? Pagmamahal yun. Bakit L-O-V-E? Shoutout sa'yo, Mami Alice. Kami pong dalawa yung nag-compose nito. Sino? Mami Alice Lee. Si Mami Alice yun. Minnesota, United States. Wow! Okay. Shoutout dyan kay Mami Alice. Alice. We ended up on the idea of love means love over violence and enemies. Kaya pala love over violence and enemies. Kaya nga L-O-V. Ngayon, maraming nagigera, di ba? Baka pwede yan i-dedicate yung song na yan, di ba? Parang kanta rin ni John Lennon ba? Di ba? Merong ano ba yung kanta niya? War is Over. War is Over. Pero ito, Christmas song yung pinalabas pinalabas. Anyway, marami na naghintay. Pakinggan natin. Ayan po si Sianso ng Batang Letran. It's Christmas time again. Fill your heart with love, not hate. Another year is coming. I feel the love and only love. Merry Christmas. Hoping it's gonna be a new start. No more destruction and sadness. Let the world filled with happiness. Spread the love from my heart. Through this song, let's vanish hate. Though we live in different worlds, love will break that barrier. Merry Christmas. Hoping it's gonna be a new start. No more destruction and sadness. Let the world filled with happiness. Merry Christmas. Hoping it's gonna be a new start. No more destruction and sadness. Let the world
happiness. Okay, palakpak naman dyan. Ayan, okay, maraming na Ganda ng kanta, no? maraming na compose si Sian, 'di ba? Usually about love and peace, 'di ba? Sian, tama ba? Opo. Ano yung mga inspiration mo diyan sa mga na-compose mo? Iba't iba po pag-usapan pong kapayapaan, syempre yung po mga nangyayari sa mundo. Aha. Ginamit ko po yung instrumento para makagawa po ng kanta. Okay, batang-bata. Ilang taon mo na ba si Sian ngayon? 20 po. 20. Matanda lang pala tayo ng 2 taon. Okay, pero meron pa siyang isa. Meron kang mga iba pang marami kang original na composition song, di ba? Pero meron kang binanggit sa amin kanina. Si Amelia. Taga saan ba si Amelia? Taga Binondo ba? Amelia ba ang title na yun? Opo. Sino ba si Amelia? Si Amelia Puentes ba yan? Hindi naman. Si Amalia yun, ikaw naman. Si Amalia ba yun? Ano bang nasa likod ng kanta na yan si Amelia? Yung babae pong minamahal ko po. Meron ka bata ka pa, minamahal ka. Yan yung tatay mo. So, paano mo nagawa yung kanta na yung si Amelia? Lahat po ng naramdaman ko po doon sa babae, lahat po binuhos ko po sa kanta para mabuo po yung Amelia. Pero yung pong title na Amelia, parang yun po yung symbolism. Yun ba? Pero hindi naman particular na si Amelia ang pangalan. Hindi po, hindi po. Sabi nga ni Alice Lee, taga-ermita si Amelia. Sabi niya, Les Banal. Idol Sian. Yan. Shoutout sa'yo, Les Banal. Yan. Baka pwedeng marinig din namin yung kasi sabi mo sa amin, kinompose mo para sa darating na February, Valentine's. I-advance daw sa November pa lang ngayon Wala po problema. Basta kayo, malakas po kayo. advance na. Saan natin? Sige, pakinggan natin. Kantang Amelia. Title, Amelia. This one's for you, baby. Na. Everybody needs someone like you. Can't find someone gorgeous than you, babe. In your arms I'm contented and no regret. In your heart I found a place where I should be. Amelia, 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 I love you. Amelia, 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 marry me. Everybody needs some love, a love that would last. Can't find something better than your love. Every time I kiss your lips that taste so sweet. Every hug I feel the warmth that would shelter me. Amelia, 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 I love you. Amelia, 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 marry me. Amelia, Amelia, Amelia,
Amelia, I love you. Amelia, 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 marry me. Amelia, 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 I love you. Amelia, my darling. Amelia, my darling. Amelia, marry me, baby. Okay. Ako, binutong kami sa kanta mo na yun. 10:48 ang oras natin sa ng Omas Cake Chicken. Pwede rin kayo mag-franchise ngayon. Let us help you find success in the food business. Omas Cake Chicken. Happiness. Pag ganun ang kanta mo, sasagutin ka na eh. Sasagutin ka na ba? Oo. Okay raw, sabi rin ng mga kuya natin dyan, ng Lady Eagles Club, induction nila tomorrow dyan sa Hong Kong. Yan, congratulations. Congratulations sa mga kuya natin dyan sa Hong Kong at ate. Yan. Okay. Kung si Sean merong Mami Alice, meron din akong Mami Juliet Uy. Sabi bata pa si Sean, minamahal na. Pero Christmas song maganda daw talaga. Yan. Go, go, go. Sean, sabi ni Mami Alice mo, good job. Yun naman pala eh. Aga-aga pa. Baka pa eh. Pwede ka bang kumanta sa isa pa? Ano mga, bukod doon sa composition, meron ka bang mga ano ba mga idol mo? Alam namin, si John Lennon, si Beatles, tsaka si Bon Jovi, at iba pa meron ka bang ibang sa pang song sige. Na hindi ka ata naman, na hindi mo composition? Yung hindi mo composition, yung di ba? Cover. Cover lang. Okay po. This song is Heaven by Bryan Adams. Bryan Adams, mataas yan Yan, kahit na kalahati lang. Sige. Oh. Okay yan. Saan ka ba pwede nilang hanapin? May mga social media account ka ba? Meron At YouTube channel? Yan. Sige. Shanso Official. Yun lang, itatype lang, Shanso Official. Shanso Official. May Instagram ka rin ba? Yun ba yun? Yun din po. Ayun din. Magkakaparehas sa Iisa lang. TikTok, Facebook, Instagram, tsaka YouTube po. Tsaka Jim. Tsaka yun lang po, Shanso Official po. Wala ka daw GCash number. meron naman po. At
Baka may gusto kang pasalamatan o shoutout. Sige, nasa yung pagkakataon na siya. I would like to thank Mami Alice sa lahat po ng ginawa namin pong kanta. Siya lang po yung aking katulong. Okay. Yung pong gumawa po ng tono kay Pastor Erwin Castillo, I won't get any credit na hindi ko po ginawa. Okay. At sino pa? Shout po sa aking mga classmates sa political science. Shout kay Eric Pendon. Ng Colegio de San Letran yan. Colegio de San Juan de Letran. De San Juan de Kay Letran. Andre Kenneth. At Sa mga yung professor, bago gusto mong mas malamat. Doc Awi, shoutout po sa inyo, Doc Awi. At sa iyong manager, si Irene C. At syempre sa aking manager / stage mother, Irene C. Okay, maraming salamat sa binigay mo sa aking pagkakataon. At 10:53 na ng umaga ko yung Ruel. Sa iyong pananaw naman, 'di ba? At hanggang diplomatic protest nga lang ba tayo sa ating sa mga ginagawa ng mga pangharas ng Chinese government sa ating sa West Philippine Sea? Siyempre sa akin, aside from diplomatic protest, kailangan tayong umaksyon. Like siguro, lahat ng mga tayo magtipid-tipid at tumulong sa ating bansa, makabili ng mga sophisticated na armas or equipments and yung like mga submarine something, 'di ba? Para we can protect ourselves kasi wala naman tutulong sa atin Maski sabi mo pa umingi tayong tulong sa ibang bansa, siyempre unahin natin tulungan sarili natin. So instead na mag-away tayo, magturuan, magtulungan, mag-ipon para bumili ng pang-protect sa ating bansa. Oy, good morning kay Ma'am Josa at sa aking anak na si Bidis. Sa atin naman Kuyong Ruel. O nga, diplomatic protest, nakakailang diplomatic protest na tayo. Ano bang nangyayari? Ano bang resulta? O sa tingin ko, hindi man natin kailangan makapagyera dahil alam naman natin na wala tayong kakayanan, no? Siguro humingi na rin tayo bukod doon sa sinasabi mo pagbili ng mga armas. Paghahanda lang naman 'to, hindi man natin sinasabing makipagyera tayo sa kanila. Siguro pakitan na rin natin ng persa at pagtulungan ng iba pang bansa na sama-samang pagkondena sa ginagawang ito ng Chinese government dahil sabi nila sa kanila raw meron ng decision about diyan ang arbitral ruling diyan. Nasa atin yan. Nasa atin yan. At saka siguro naman lapit-lapit lang Alata namang sa atin yan layo nila di ba? At saka ilang beses na tayo nagdadala ng supply doon Alam nga naman di ba? Alam nga naman. Ngayon lang sila nagaganyan. So siguro pakita talaga natin bukod sa diplomatic protest, yung sama-samang pagkondena ng lahat ng sektor, lahat ng Pilipino kasi may mga iba pang na parang sumusuporta pa parang pag ganun, hindi ka Pilipino di ba? Yung suporta mo pa sa Chinese Embassy, gumawa ka na. Hindi ba natin sinasabing sabihin mo na mali. Mga violent hakbang, kundi ipakita lang yung talagang sama-samang pagkondena, ipakita na talagang one nation, di ba tayo? Na ito'y tinig ng buong Pilipino laban dyan sa mga pangharas ng Chinese government. Pakita na rin natin na hindi tayo basta-basta hindi na noong binubuli lang. Ngayon, naharas na talaga. Hindi na applicable yan na pag binato ka ng bato yung tinapay. Hindi na applicable dyan. Tama. Pag binato ka ng bato, patuhin mo rin ng tinapay pero kasama yung garapon. Yun, okay. Dahil tayo 10:56 na, bubulot po kami 100 pesos na po itong GCash o load na ipamamagi courtesy of Sianso. Ayan ba, Sianso? Dahil yung Sianso. Shoutout mo, Sianso. Shoutout po muna kay Madam Chrissy Edson, nurse from UK. Siya po ay may programa sa YouTube na YouTube's 4.0 at lahat sa buong YouTube's family po. Okay. Itong tinaasan na ni Tob. Ng Tob? Yung Tob. Siya na daw magbibigay ng 100 pesos bukod kay Sian. Siguro sila ni Sian. Tsaka ni Tob. Thank you, Sian. The overall vanity for color hair. Yan pong Tob. 100 pesos. Apat na bubunutin natin. 5? 5 ba? 5. Lagi tayo 5 yan, lima. Mataas na kasi inflation Ariel no? Kaya tinaasan na rin natin ng premyo. Ito ang mananalo sa una 100 pesos si Rene Pram, si Rudolph Villaseñor, si Nixon Ting,
at si Admarin. At panglima, nanalo 100 pesos po itong hanggang December. Pamamahagi namin si Sergi Tan. Yan. Direct message nyo lang kami sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido. Kuya Ruel, paalam na tayo. Yes, sa lahat ng mga listeners namin, okay, magsasawa at continue ang Double R sa Radyo Bandido magbibigay sa inyo ng interesting and inspirational topics, no? Okay. Talakayan. Sienso, paalam ka na rin. Maraming salamat po ulit sa mga nanonood. Mami Alice, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nag-stay po dito hanggang sa matapos. Maraming salamat po sa inyo. Okay, maraming po salamat. Samahan nyo ulit sa susunod na Sabado. Okay, good morning, Binis. Hi, I'm Ma'am Josa. Basta Radyo Bandido. Yun, happy weekend. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tobe, the overall vanity for colored hair, Auto Tires, to pursue tire excellence, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. The views and comments of the